Post-match press conference. Congratulations to the USD Golden Tigers for beating the Ateneo Blue Eagles in straight sets. The Golden Tigers are now at 5-1. We have Coach Yanni Fernandez, Det Pepito, and Pia Abu. Coach, congratulations for this victory. This is your first time na nanalo kayo ng straight sets this season. So, ano masasabi sa pinakitang effort ng mga girls, especially against Ateneo na kahit kulangan na naman sila ng isang tao, lumaban. Well, thankful kami. Yun nga, first time namin maka-straight set. But then again, sad in part namin dahil una-una, syempre, yung sa injury part ng Ateneo. So, hopefully, maging okay si Buena. Yun. So, prayers namin para sa kanya. Tama ba tong P2 na to? Kasi 20 errors lang, 20. I mean, tama, 20 errors lang. Parang ang daming naming bilang na regarding especially sa receive, tsaka sa service. So, yun, papalish pa namin yung mga skills na yon kasi nagkakaroon ng doubt tsaka confusion dun sa game namin, especially dun sa receiving formation namin. So, kailangan naming itama. And kailangan naming, sabi nga namin sa mga bata kanina, mapakomit. Kailangan committed sila sa lahat ng gagawin nila. And then, yun nga, dapat wala ring doubt para maging positive yung outcome ng lahat ng gagawin nila. So, yun. Thank you. Thank you to Pia. You had 8 of 12 attacks, 5 blocks for 13 points today. So, ano man sabi mo na this is your career high sa UAAP? And ano yung sinusukli mo para syempre maging maganda performance ng Golden Tigers and team? Actually, all thanks po sa coaches namin na grabe po yung tiyaga sa amin sa training and tinututukan po kami individually and sa mga per department po sa skills. So, sa kanila po talaga yung puri sa performance namin ngayon. Thank you to Det. You have 8 digs, 8 extra receptions, and 1 point in third set. So, and halos nasa kalagitnaan na tayo ng season, and yun na nga, itong victory very crucial before ng 1 week break nyo going towards game. So, ano masasabi mo sa team mo? Hanggang sana kayo ngayon? Sa nararamdaman mo, hanggang sana yung team mo hanggang ngayon? to be honest, po talaga, malayo pa po talaga. Pero since matyagain talaga kami, matyagain yung coaches, na-apply pa rin talaga namin kung ano yung tinuturo and kung ano yung game plan namin every game. So, happy, syempre, again, unexpected. Sabi ko nga po nung first, huwag muna mag-expect, pero pag nakita namin, actually, hindi kasi talaga namin tinitingnan yung, yung parang rankings, yung win, lose, parang, nagpo-focus kami sa performance talaga namin every game. So, happy kasi, nasa second na tayo, di ba? Second. So, sana maging mas consistent pa po kami and mas pagkatiwalaan namin yung sistema na meron yung USD. Thank you. The floor is open for questions. For P, yun nga, maganda pinapakita mo so far as a starter. Ano lang ba yung motivation and mentality mo this season for USD? Ayun nga po, gusto ko lang po talaga makakontribute sa team sa lahat ng aspect naman po. Siyempre, senior din po. Kahit sa labas ng court, malid ko yung teammates ko or even inside. So, yun lang po talaga yung mindset na makatulong sa kahit anong department, sa serve, sa block, kung saan man magkulang. Ayun. Sorry. For that, kanina few hours before the game, nakahuddle kayo dun sa may hallway. And narinig namin na may parang pep talk ang binibigay sa team. So ano lang kwento siguro ng huddle na yun and yung naging message mo siguro sa kanila before this game? Actually, every before game talaga nagkakaroon kami ng routine na nagsha-sharing kami sa mga viewing. After, may viewing po kami, then nag-notes kami. So, every before game, sinishare namin sa isa't isa. And, ayun, syempre, last season pa talaga namin siya routine. So, nagiging effective naman so far. Yan. For Coach and Tet na rin siguro, yun nga, first
sweep win niyo to this season. Pero marami kayong panalo na 2-0 na kayo eh, and then nabibitawan niyo sa third set. Siguro, for Coach and for Det, ano yung nakita niyong pagbabago ngayon na natapos niyo siya in 3 sets this time? Well, siguro ano na lang natin sa kasabihan na it's not how you start but it's how you finish. So ganun na lang siguro. But yun nga, nararamdaman ng mga bata yung panalo, nararamdaman ng mga bata yung talo. But yun, ang important na talaga yung resulta. So hopefully by second round agad no? Sa game namin sa NU, lahat ng mga lessons learned and mistakes na lahat na may ayos, may apply namin dun sa last game namin sa first round, March 16 sa versus NU. Ayun. So ako naman gusto ko lang comment yung mga bata kasi sa mga sakripisyo din na ginagawa nila. Dahil hindi rin biro yung schedule din namin. Ilan lang kami, yung sinasabi ni Det, yung viewing na yan, marami yan. May viewing kami sa stat namin, meron kaming viewing ng kami-kami lang, ng sila lang yung pinapanood nila kasi ang importante rin talaga. Hindi lang yung kalaban yung inaaral mo, kailangan yung sila rin. Kasi para makita nila kung saan sila nagkakamali, saan yung maling pwesto, ito yung galaw, ito yung overlap. So, lahat, nakakaano kami siguro, 3 viewing, isa sa kalaban, isa sa kanila. Then, yung routine nga nila na every game. So, hindi biro yon na kumakain ng almost 2 oras. And then, syempre, magpapahinga pa yan, kakain pa yan, mag-aaral. So, credits din sa haba ng pasensya ng mga players din namin. And then, yun nga, kailangan lang na mag-stick sila sa sistema para mas maging smooth yung laro nila. Copy-paste. Ay, wala na po masabi. Coach, so in previous interviews po, you mentioned na nagkakaproblema po yung Tigers with health issues. This time around po ba, was that not a factor? Well, come and go lang naman yung sakit. Pag magaling na yung 3, meron na naman kaming 2 na isang kasi sila nasa dorm lang sila, isang building lang sila. So, yun, isang paalala din palagi namin sa mga players na disiplina and then proper rest. So, yun talaga yung challenge sa kanila, yung talagang self-discipline pagdating sa, syempre, pagtapos ng practice, kanya-kanya na yan eh. So, paalala lagi namin, kumain ng maayos, magpahinga ng maayos. At the same time, yun nga, uminom ng mga vitamina B. Di ba? So, yun lang naman. Coach, so next game na is NU. Do you think the girls this time around are prepared now for the match against the last season's champions? Well, this UAAP, every game is a battle. So, yun talaga yung nagiging trend this season. Kahit NU, Lasal, even UP, talagang yan, paghahandaan mo. So, this NU game, ang kagandahan lang talaga dito is sa next Sunday pa kami ang game namin. Ito yata yung pangalawa sa mahabang namin na napahinga na walang game ng weekday. So, yun, i-maximize namin yung week na yon para sa mga bata. To be Pepito naman, throughout the second set, third set, napansin ko kasi ikaw yung nag-emergency set kung hindi nakakaset si Carvalho. So I'd like to ask you, ano na lang thoughts mo sa responsibilities mo other than defense kasi libero ka nga? Actually, gustong-gusto ko yun. Kasi naging setter din ako nung elementary. So, ayun, malaking halaga po talaga na maihatid ko yung bola ng maayos kahit out of system na sa spiker. So, ayun, tsaka connection lang din talaga ni Regina. Kasama ko na din siya nung high school. So, ayun, nagkaroon na ng strong connection. Hello. Coach and the players, di ba po 3 games in 1 week over the past few weeks? Ngayon, meron kayo 1 week na pahinga. Parang gano'n ka importante sa inyo mag-prepare na, binigyan ka na ganito kahapong preparation time leading to the match on Sunday to close out the first round. A chance to close out the first round strong. Well, yun nga, napaka-laking
privilege sa amin yung 1 week na yan kasi nagagawan nga namin ng paraan ng ng 2 days lang eh. So what if yung 1 week pa? So syempre ang isang challenge din naman sa amin, parang next week yata prelims na rin ng mga bata. So again, yun yung talagang para kalaban ng mga coaches. Pero syempre kailangan mag-aral talaga. Kaya student athlete student first then athlete. So, yun, kailangan lang, again, balansihin. Chine-check din naman namin yung mga schedule din nila, kung sino yung late na ganito, sino yung ganito, sino yung ganyan. Binibigyan din naman namin sila ng rest day. So, yan, paulit-ulit namin sinasabi na gamitin nila sa maayos yung pahinga. Kasi, yung mga yan, kahit nagpapahinga, nag-aaral naman yung mga yan. So, ayun, yun yung isang namin sa kanila. Laging paalala. Pia, ikaw na. Good question. Pia, Yes. sagutin mo yan. Ayun nga po, privilege na 1 week yung pahinga namin. So, more time to prepare po. And mas, parang yung time na yon mas malaking bagay sa amin para maayos yung galaw namin as a team in preparation po sa NU namin na game. So, Shoutout po sa nag-schedule. Maraming salamat po. No, binigyan niyo kami ng halos 1 week na pahinga kasi parang may galit po kayo. Charis. Kasi parang, kasi naloka kami, sunod-sunod yun. Kala ko, ODL na lang. ODL na lang para matapos na sa isang araw. Gagrab po talaga namin yung opportunity ng halos 1 week na preparation. And gagawin namin yung best and lahat isa-sacrifice namin this time. Pero syempre, magpo-focus pa rin kami sa recovery namin since yun nga, health nga yung pinaka-problem namin this season. So, yun. Alagaan ng sarili, mahalin ng sarili. At lumaban sa UAP. Rhyming words. Again, NU rematch of last year's final. So, what we can expect from this UST team? Syempre, of course, andyan yung nagigil na makabawi kayo from that loss. Kahit first round pa lang to. Sa amin lang, stick lang kami sa game plan, maglaro lang na maayos yung mga bata. Kasi kung lalagyan natin ng may added pressure pa yan. So kailangan lang na, yun nga, be at the moment, 1 point at a time, control the controllables. Ganun lang naman lagi ang sinasabi namin sa mga bata eh. And then yung outcome, madali na yan. Pero syempre, sa part naman namin, even 1 week yung next week pa yung laro namin, it doesn't mean na literal na 1 week na pahinga. So, yan namin, yung interval na scheduling ng rest tsaka ng practice. So, aayusin namin. Siguro, mamaya, pag-uusapan namin. Yes, and again, and this is possibly yung last meeting nyo this year. First of 2 meetings nyo na sa last season nga ni Bella. So, what can you say? Ito na naman. Baklaan na naman. Again, excited po talaga kami lagi na makalaban sila since alam namin na mas marami kaming matututunan sa kanila. Lalo kay Belen, mga kabaklaan. Charot. Ayun, nung una po kasi yung game namin, parang pressure namin yung sarili namin sa team namin na parang, silver tayo last season, ganyan. Nung after FEU game, parang na-realize namin na hindi pala naging healthy o helpful yung ganong mindset na i-pressure yung sarili. So this time, naglalaro lang kami, na nag-enjoy lang kami, nagsistick lang kami sa sistema. So hopefully, makaisa naman kami, Belen. Please. Kaisayin mo naman kami. Para no sleep. Alright, congratulations, Coach Yanni, Jeff, and Pia. Thank you.